Itinanggi ni dating House Speaker at kasalukuyang kinatawan ng Leyte 1st District na si Martin Romualdez ang umano'y paratang ni dating kongresista na si Saldico ukol sa pagkakasangkot nito sa anomalya ng pondo. Aniya, wala raw opisyal o kontraktor ang nagpapatunay na sangkot siya rito. At wala rin daw siyang naisabihin ukol sa alegasyon na hindi sa ilalim ng panunumpa sa batas. Kanya ring ipinahayag ang labis na pagtitiwala sa mga otoridad, ICI, DOJ at ng Ombudsman para siyasatin ang magiging basihan ng mga ebidensya. Handa rin si Romualdez na makipag-ugnayan upang ipahayag ang katotohanan sa pamamagitan ng legal na proseso. Sa kaugnay na balita sa paglabas ng ikalawang bahagi ng video ng dating mambabatas na si Saldico, ilang taga-suporta ng Pangulo maging ang palasyo ang muling umalma sa mga paratang na lumabas. Ang detalye tunghayan mula kay Princess Castro. Umalma ang ilang makabayan at sibikong organisasyon kasunod ng paglabas ng ikalawang bahagi ng video ni dating Congressman Saldico nitong Sabado. Laman ng video na ito ang ilang mga paratang na umano'y katotohanan sa likod ng mali-malitang pera mula sa kaban ng bayan. Sa una at ikalawang bahagi ng video, kanyang pinaratangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na nag-utos at tumanggap umano ng 100 billion peso insertion mula sa national budget. Kasabay nito ay ang paglalabas nito ng mga larawan ng mga nakahilera umanong maleta na sinasabi niyang naglalaman ng pera. Gayunpaman, kinuwestiyon ng Chairman Emeritus ng Makabayan at Sibikong Organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia ang kawalan ng ebidensya sa mga pahayag ng dating kongresista. Anya, walang visitor log at CCTV timestamp ang naturang larawan. Sa panig naman ng palasyo, mariin muli itong pinabulaanan ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez at itinuring na isa lamang kuro-kuro ang naturang pahayag nito. Kaugnay nito ay naglabas din ng pahayag si Romualdez na nananatili umanong malinis ang kanyang konsensya sa gitna ng mga aligasyong lumabas. Matatandaan din na nitong kamakailan ay sinabi ng ilang senador gaya ni Senate President Panfilo P. Lacson at Senator Sherwin Gatchalian na kung totoo ang mga paratang nito, dapat niya itong ilahad ng personal at humarap muna sa Senado. Sinang-ayon na naman ito ni Goytia na sa halip niya na humarap sa bansa, inihayag niya ito sa pamamagitan ng video mula sa ibang bansa, malayo sa cross-examination at sa tunay na proseso ng hustisya. Dagdag pa niya, mananatiling kwentoan niya ang mga paratang na ito hanggat walang matibay na ebidensya sapagkat dapat na may kalakitaan niya itong dokumento at beripikadong katotohanan para maging kapani-paniwala. Kaya naman diin ng grupo at ilang mambabatas na hanggat hindi humaharap siko sa tamang proseso at wala siyang mailatag na ebidensya, mananatili ang kanyang mga paratang bilang isang sabi-sabi lamang. Samantala, tumanggi namang magkupento si Pangulong Ferdinand Marcos sa mga naturang akusasyon kaugnay ng flood control scandal. Ito ay kasunod ng ambush interview sa Negros Occidental kung saan personal niyang binisita ang mga nabiktima ng Bagyong Tino. Sa panig naman ng Blue Ribbon Committee, hinirit ni Gatchalian ang pagpapasabina kay Ko na subject to conditional motion o pag-uusapan pa sa susunod na pagdinig. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, nakiisa ang ilang ahensya ng gobyerno gaya ng DOTR, DILG, LTO at MMDA maging ang LTFRB sa paggunita ng National Day of Remembrance nitong linggo, November 16. Ang National Day of Remembrance ay isang araw ng pag-aalala ng mga biktima ng road crashes at pakikidalamhati na rin sa mga pamilya nito. Bukod rito, layunin din ng nasabing programa na magkaroon ng konkretong aksyon para paigtingin ang road safety, may sulong ang responsableng pagmamaneho at mabawasan ang insidente sa lansangan na dahilan ng pagkasawi ng mga maraming buhay. Sa kabilang banda, mahigit 650,000 ng bilang ng katao ang naitalang dumalo kahapon sa isinagawang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo INC sa Maynila. Panawagan ng religious sector na mapanagot ang lahat ng dawit sa katiwalian sa gobyerno. Tunghayan ang ulat mula kay Jovi Rodriguez.
Umabot ng mahigit 650,000 bilang ng katao ang dumalo kahapon sa ikaunang araw ng 3 araw na kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC sa Maynila, base sa tala ng Disaster Risk Reduction Management Office ng lungsod. Ang panawagan ng INC ay para sa transparency at accountability ng mga nasa posisyon kaugnay ng korupsyon na nangyayari sa gobyerno sa gitna ng trilyon-trilyong anomalya sa flood control projects. Bunsod nito, naririnig raw umano ng Malacanang ang panawagan. Ayon yan kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez. Sinigurado ni Gomez na hindi mabibigo ang mga kapatid na INC at ang mga mamamayang Pilipino sa kanilang sinisigaw na transparency at accountability. Matatanda ang makaraang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bago magpasko ay may makukulong at hahabulin ng administrasyon ang mga may kasalanan at mapapanagot ang mga dawit na personalidad sa maanumalyang flood control project. Sa kabilang banda, ayon naman sa Philippine National Police o PNP at Department of Interior and Local Government o DILG na naging mapayapa umano ang unang araw ng protesta na inorganisa ng INC dahil walang naitalang insidente o kaguluhan. Samantala sa ikalawang araw ng kilos protesta ngayong Lunes, patuloy pa rin na nakaantabay ang mga kapulisan sa labas ng Malacanang at sa iba pang lokasyon ng mga rally upang tiyakin ang seguridad ng lahat at nang maiwasan ang kaguluhan at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, umabot na sa higit 1 milyong kahon ng Family Food Packs o FFPs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasalanta ng Bagyong Tino at Bagyong Juan. Habang umabot naman ang naipamahaging Ready-to-Eat Food Packs o RTEF sa higit 24,000 kahon. Ayon sa DSWD, ito ay bahagi ng augmentation request mula sa mga lokal na pamahalaan na nakalaan para sa mga sumusunod na rehiyon na naka-flash sa inyong screen. Susunod sa News Force. MMDA nagpapatuloy sa distribusyon ng malinis na tubig sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Philippine Navy na-recover ang Chinese rocket debris sa Tubataha Reef. Christmas lighting sa bansa sinimulan na sa iba't ibang lugar. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.